Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ayan mga kabunyog, handang-handa na para sa hearing sa April 14. Ang ombudsman ay sinubpina na rin mga kabunyog. Pinakita na yung subpina. Ang ibig sabihin ng subpina, order. Pag obligadong sundin ito. Ngayon, ang subpina ay subpina kay Ombudsman Boying Rimulya. Yan, nakita ko na to. Mga kabunyog, sabi dito, Republic of the Philippines, House of Representatives, Quezon City, subpoena testificandum et dosis tecum. Yan. 2. Honorable Jesus Crispin Rimulya, Ombudsman. Yan. You are hereby directed to appear before the Committee on Justice on April 14, 2026, 10 a.m. Yan So, subpina na ito kay Ombudsman Boying Rimulya. Hindi naman ibig sabihin na sinubpina ka ay may kaso ka. Hindi, ang ibig lang sabihin, importante ang presence mo. Pinapa-appear ka sa Justice Committee hearing sa April 14. Ito, si Ombudsman Boying Rimulya. Ito yung subpina niya. Subpina testificandum et dosis tecum. Pag sinabing subpina testificandum et dosis tecum, dalawa. Pinapa-appear si Ombudsman Boying Rimulya para mag-testify. Pangalawa, dosis tecum para dalhin ang mga dokumento. Naka-identify dito kung ano ang pinapadala sa kanyang documents. Certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, SALN, of Vice President Sara Duterte for the years 2022 to 2025, inclusive 2007 to 2013, inclusive, and 2016 to 2022, inclusive. Ayan. Anong purpose? Bakit siya sinubpina si Ombudsman Boying? For the committee to be apprised of the assets, liabilities, and net worth declared by Vice President Sara Z. Duterte from the time she started public service until the present. Yan. Kaya ito mga kabunyog? Ito na yung official na subpina kay Ombudsman Boying Rimulya. Sabi dito, failure to comply with this order is subject to penalty under the law. Ayan mga kabunyog. Actually, nag-press ko na ngayon si Ombudsman Boying, napanood naman natin, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na walang problema. May subpoena nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. A-attend sila, nadalhin nila yung mga dokumentong hinihingi ng Justice Committee. Yun. Kaya na to dalawa na ang sigurado tayo sa April 14. Madriaga, Boying Rimulya, yun. Si Madriaga, tungkol yan doon sa confidential funds. Si Ombudsman Boying Rimulya, tungkol sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayan mga kabunyog. Kaya kumpirmado na, sabi naman ni Ombudsman Boying, wala namang problema sa kanila. A-attend sila sa subpina, susundin nila ang subpina ng Justice Committee. At ang subpina ay subpina ad testificandum at subpina dosis tecum. Yan. Kaya itong mga mga kabunyog, simula pa lang ito. Pa lang to? Una pa lang na araw ito ng hearing proper. Kaya lang, ito na yung mga siguradong ipipresent sa hearing sa April 14. Si Madriaga, si Ombudsman Boying Rimulya. Siguro sa susunod na mga hearings, si dating Senador Sani Trillanes, yung dating Deputy Ombudsman, overall Deputy Ombudsman, si Melchor Carandang, yung COA, actually may subpoena rin dun sa COA Kaya mga kabunyog, mga kababayan, at least dito, simula na nating makikita
simula na nating makikita yung salin ni Sara, yung paglaki ng kanyang assets, liabilities, and net worth. At yung ano rin, yung mga testimonya ni Madriaga, malalaman na natin. Kaya ito na yung sinasabi natin na dito magsisimula ng ipakita ang mga testigo at ebidensya laban kay Sara Duterte doon sa impeachment laban sa kanya. Kaya ano na ito naka-ready na. Ito, sunod-sunod na itong mga dokumento na naka-post sa social media. Yung memo sa security sa Sergeant at Arms ng Kamara para i-secure si Madriaga. Tapos itong ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulya, pinadalhan na ng subpina. Nag-press ko na rin si Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya, susundin niya yan, walang problema daw yan. Ngayon, based dyan, ito yung dapat sagutin ni Sara Sana kung a-attend si Sara dyan, pag-appear dapat ni Ombudsman Boying, pag nakita doon na yung lumalaki ang kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, dapat kung nandun si Sara Duterte, sasagutin niya yan. Kasi tatanungin lang naman siya doon. Anong paliwanag? Bakit lumaki ng ganito ang SALN nyo? Kaya kung wala naman talagang ginagawa si Sara na masama, a-attend siya sa hearing na yan at sasagutin niya. Yan, lumaki ang ano na yan. Lumaki ang net worth namin dyan. Kasi may transaksyon ng asawa ko na close. Bawal yon. Legal naman yung transaksyon na yon. Ganun dapat yung ganun dapat yung pagsasagot diyan. Kaya lang siyempre hindi kayang sagutin ni Sara ang mga tanong diyan. Kaya mas yan yung dahilan bakit ayaw nilang umattend diyan sa impeachment na yan. Pero kahit hindi sila umattend, sinabi naman na ng Kamara na kahit hindi umattend si Sara, tuloy na yan. Kasi binibigyan na siya ng pagkakataon na umattend, hindi naman siya a-attend. Wini-waive niya na ngayon yung kanyang depensa diyan. Kumbaga binigyan ka ng pagkakataon na marinig ang side mo, ayaw mo. Ayan. Kaya ang mangyayari diyan, magsasalita. Pero kahit wala si Sara, itong si Madriaga pwede pa ring i-cross-examine ng mga members ng Justice Committee. Kaya nga, halimbawa, di ba si Rufus Rodriguez, hindi siya kumbinsido kay Madriaga. Doon sa hearing na yan, pwedeng i-cross-examine ni Rufus Rodriguez, Congressman Rufus Rodriguez, si Madriaga. Kaya yun, abangan natin yun. Kasi di ba mainit ang dugo ni Congressman Rufus Rodriguez kay Madriaga? Sabi ni Rufus Rodriguez, polluted source. Madam Chair, There is a point of order, let us clarify, Honorable we're trying to Rodriguez. protect somebody who is a polluted source. In fact, in the Madam Chair, cases of the Honorable Supreme Court... Rodriguez, there's a point of order. Thank you, Madam Chair. Let's hear the point of order. The Honorable De Madam Lima is Chair, I recognized. submit. Sige. Kung polluted source si Madriaga, di tanungin niya. Di ba? Kaya nung nakaraang hearing, sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, hindi na daw dapat yan bigyan ng importansya si Madriaga. Kaya ino-oppose niya yung pag-secure at pagpatawag kay Madriaga. Polluted source daw yan. Kasi kriminal. Sabi naman ni Congresswoman Leila De Lima, hindi. Pa-attend din natin sa hearing sa April 14. Tapos doon mo na lang siya tanungin. Kaya maganda rin ito mga kabunyog dahil dito sa hearing na ito, sigurado, i-cross-examine ni Rufus Rodriguez si Madriaga. Okay lang yun. Mabuti na masubok yan. Si Ombudsman Boying Rimulya naman, ang role naman dyan ni Ombudsman Boying Rimulya, ipakita yung SALN ni Sara, tatanungin siya tungkol sa SALN na yan. Siyempre, hindi naman siya ang magpapaliwanag kung bakit lumaki yung SALN ni Sara. Ang ipapaliwanag lang dyan ni Ombudsman Boying Rimulya, yung mga nakadeclare doon sa SALN, anong ibig sabihin nun. Kaya mga kabunyog, ito na yung at least magkakaroon na ng ganyan. Makita ng publiko ano ba talagang totoo.
yung kay Madriaga, malaman ng publiko. Yung sa salin niya, malaman din ng publiko. Kaya maganda na yan na abangan na natin yung April 14. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.